Sinasamba natin ang Diyos sa konteksto ng kanyang salita na inaatasang purihin natin ang nilalaman ng Ebanghelyo. Ang salita ng Diyos ay ang natanging sapat, sigurado at walang kamaliang tuntunin sa kalaman patungkol sa kaligtasan, pananampalataya at pagsunod. Sa pangkalahatang kapahayagan ng kalikasan, kilala natin ang Panginoon bilang tagapaglikha. Ngunit sa tulong lamang ng tanging kapahayagan ng banal na kasulatan, natin may kilala ang Diyos bilang tagapagligtas. Lahat ng ating karunungan ay nagmumula sa pagkilala ng Diyos at sa pagkilala sa ating sarili. At ang banal na kasulatan ang naglalaman ng kanyang mga itinuturo. Dito, ipinahayag natin ang mabuting balita na si Jesus habang hindi ikinakahiya ang Ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos na nakapagliligtas sa lahat ng nanampalataya. Sa tuwing tayo nagtitipon, pinugunita natin na tayo naligtas dahil sa biyaya lamang, tanging sa pamagitan ng panampalataya lamang, tanging kay Kristo lamang, tanging ayon sa banal na kasulatan lamang, at tanging para sa kalulatian ng Diyos lamang. Narito tayo upang tapat na tumugon sa papuri para sa ginawa ng Panginoon. Ngayon, tayo bumaling sa kung ano ang sabihin ng Diyos sa atin ngayong araw sa pamagitan ng pagbabasa at pagtatalakay sa kanyang salita. Natawagan mo ang sarili. Yun magandang araw po sa ating lahat. Ako po yung preacher niya. Tsaga-tsaga muna. Ayun, lahat tayo, di ba, nakaranas na ng challenges, di ba? Challenge. Mayroon mga tao na gusto ng challenge, may mga taong takot sa challenge, may mga taong sanay sa challenge, di ba? Sa buhay natin, may iba't ibang challenge, di ba? Mayroon sa family, sa trabaho, sa education, at sa iba pa, minsan sa relasyon, sa Diyos. Tapos may challenge na madali lang, may easy, may hard, may medium, pero minsan may nag-fail, minsan meron nagkatagumpay. Pero sa text natin ngayon, di ba, iba yung challenge. Ang challenge nila yung scripture, ang truth, ang God's word. At sino yung mga nag-challenge dito? Yung mga scoffers or mga false prophets. Challenge nila yung totohanan. Diba? Minsan i-twist nila at minsan ay nanadamay sila sa kanilang mga false teachings and false prophecy. So yun, buksan nyo yung Bible sa 2 Peter chapter 3 verses 1 to 7. Nahanap nyo na? Amen? Sabi dito, verse 1. This is now the second letter that I am writing to you, beloved. In both of them, I am stirring up your sincere mind by the way of reminder, that you should remember the predictions of the holy prophets and the commandment of the Lord and Savior through your apostles. Knowing first of all, that scoffers will come in the last days with scoffing, following their own sinful desires. They will say, "Where is the promise of his coming? For ever since the fathers fell asleep, all things are continuing as they were from the beginning of creation. For they deliberately overlook this fact, that the heavens existed long ago, and the earth was formed out of water, and through water by the word of God, and that by means of this, the world that then existed was deluged with water and perished. But by the same word, the heavens and earth that now exist are stored up for fire, being kept until the day of judgment and destruction of the ungodly." Sa Tagalog, sa ang salita ng Diyos, mga minamahal, pangalawang sulat ko na ito sa inyo. Sa mga sulat ko, sinikap kong gisingin at ang kaisipan nyo sa kabutihan, sa pamamagitan ng pagkapaalala sa inyo ng ilang mga bagay. Nais kong ipaalala sa inyo ang mga salita ng mga propeta ng Diyos noong una
At ang utos na ibinigay sa inyo ng ating Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng mga apostol ay isinugo sa inyo. Una sa lahat, dapat ninyong maunawaan na sa mga huling araw ay darating ang mga manlilibak at susundin ang masama nilang nasa. Sabihin nila, hindi ba't nangako si Kristo na babalik siya? Nasaan na siya ngayon? Namatay na ang mga magulang namin, pero wala pa rin pagbabago mula ng likain ng mundo. Sinasadya nilang kalimutan ang totohanan na nilikha ng Diyos ang langit sa pamamagitan ng kanyang salita. At nilikha niya ang lupa mula sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. At sa pamamagitan din ng tubig, bumaha sa mundo at nilipol ang lahat. Sa pamamagitan din ng kanyang salita, itinakdang tupugin ng Diyos ang apoy. Sa apoy, ang kasalukuyang langit at lupa sa araw ng paghukom at paglipol sa masama. Tayo muna yung manalangin na sigilid sa Panginoon. Panginoon, Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo. Kami po ay sama-sama humihingi ng iyong gabay. Kami po ay pangunahan ng iyong Banal na Espiritu. Kami po ay bigyan mo kayo ng karunungan. Mabangang loob, Panginoon, kami po ay puspusin mo ng iyong biyaya. Naway mo unawaan po namin ang salita, Panginoon. Naway sa pamuhay po namin. Ako rin po ay gabayan mo, Panginoon. Naway ako magkaroon ng clarity, Panginoon Diyos. Mamahal ko ang mga kapatid sa pananampalataya sa pamamagitan ng turo ng salita, Panginoon. At ikaw nawa ang mawalhatian. Bigay na nawalhatian, Panginoon, sa iyong pangalan. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, Amen. Sa chapter 2, verses 1 to 3, sinabi ni Peter dito ay lalabas ang mga false prophets at kasama nila ang false teachers sa iglesia na sila ay palihim na nagtuturo ng destructive heresies at madami silang mapapaniwala. Sa kanilang ginawa ay nalapastangan ng Diyos. Ngunit mayroong kaparusahan na naghihintay sa kanila. Sa chapter 2 verses 4 to 10, ito naman ay sinalaysay ni Peter ang kanilang kaparusahan na hindi pinalampas ng Diyos ang kasalanan ng mga anghel at sila ay tinapon sa impyerno. Paano pa kaya sila? Yung mga false teachers and false prophets. Sigurado ang kaparusahan ng mga false teachers at false prophets at sa mga naniniwala sa kanila. At sa verse 10 to 17, ito naman ay sinalaysay ni Peter ang katangian ng false prophets na sila ay bold and willful. Parang hayop na walang isip na pinanganak para hulihin at patayin. At sila ay sumusunod sa kay Balaam na huwad na propeta. At sila ay hinalintulad sa natuyong batis at ulap na tinatangay na malakas na hangin. At sa chapter 2 verses 18 to 22, dito ay patuloy ang paghihikayat nila sa mga bagong mananampalataya. Nanghihikayat na parang aso at baboy na balikan ng kanilang sinukang kasalanan. Ito ay napaliwanag sa pangaral ni Pastor Enric at tayo ay na-encourage na manatili sa tamang turo at dito, madali nating malalaman ang kaibahan at kamalian nito at na-realize natin ang kahalagahan ng pagtuturo sa simbahan, yung kahalagahan ng doctrine. Sa chapter 3, ang theme dito ay patungkol sa prophecy. Pero ito ang tamang prophecy. Kumbaga sa chapter 2, ito yung mga false teachers na may dalang false doctrine. Sa chapter 3, kumbaga nag-mix na. Merong about sa Christian living, merong about naman sa prophecy and false prophets. Kumbaga, combine na siya. Pero hindi pa din nawawala ang mga lumalaban sa tamang turo at sa salita ng Diyos. Kaya ang ating team ay those who challenge the truth of Scripture. Those who challenge the truth of Scripture. Kung sa chapter 2 verses 1 to 22 ay hinimok tayo ni Peter na kilalanin ang ating adversaries, which is the false prophets. Sa chapter 3 verses 1 to 18, Peter encourages the beloved or the church to know their prophecy. Know your prophecy. As Peter says in chapter 2, 2 Peter chapter 1 verse 19, sabi niya, "And we have the prophetic word more fully confirmed, to which you will do well pay attention as to a lamp shining in the dark place, until the day dawns
and the morning star rises in which your hearts, knowing this first of all, that no prophecy of Scripture comes from someone's own interpretation. For no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Ito yung kaibahan. False teachers spoke from themselves, sa kanilang sariling talino, pero yung apostles at mga prophets ay spoke from the Holy Spirit at ito yung mula sa Diyos. So yung napakalang kaibahan, di ba? Ito yung meron akong tatlong headings para sa inyo. Ito. Upang tayo lumago sa kaalaman sa katotohanan ng Scripture at challenges nito. Ating alamin ang unang headings or points, purpose of the Word. Sa verses 1 and 2, yung purpose ng Word of God. At pangalawa, challenges for the Word. Sa verses 5 to 6. At last, judgment by the Word. Verse 7. So let's go sa unang puntos, the purpose of the Word. Sa verses 1 and 2. Sabi dito, this is now the second letter that I am writing to you, beloved. In both of them, I am stirring up your sincere mind by the way of reminder that you should remember the predictions of the holy prophets and the commandment of the Lord and Savior through your apostles. Sa pangalawang sulat ni Peter, dito, sinad ang kanyang intention ng malinaw. Ano intention niya? Purpose to steer them. Na sila'y himukin, pakilusin, di ba? Gisingin sa kanilang mga pagkakahinlay. Dito ay tinukoy muli ni Pedro ang kanyang readers sa pagtawag ng beloved. Means, na sila pa din ang kanyang receivers of letters. So, hindi nagbago yung address ng kanyang email. Diba? Doon pa rin sa mga Christian sa Roma, sa probinsya ng Roma. Na ang sulat na ito ay para sa mga nangangalap elect exiles o who are dispersed in Asia Minor o sa mga probinsya ng Roma. At tinawag din silang aliens and pilgrims. Ang sulat nito ay para sa mga Kristiyano. Ito din ay pangalawang sulat ni Pedro. Ito rin ay pastoral letter o epistle. So anong laman ang sulat ni letter ni Peter? Anong content niya? Iba't iba, may encouragement, may warning, di ba? Yan, yung warning sa mga false prophets. At meron din encouragement, yung muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. At ang content ng letter niya ay gospel din. Pinakamaganda lang. Meron controversy sa letter ni Pedro dahil mayroong ibang scholars na hindi convinced na si Peter ang author nito dahil gumamit si Peter ng Greek language. Diba? Dahil si Peter ay isang Hudyo, diba? Akala nila si Peter ay hindi aral, na hindi siya muna magsulat ng Greek. Kaya parang wala silang confidence na si Peter ay mismong sumulat ng 1 Peter or 2 Peter. Even the Puritans and Reformers ay hindi gaanong confidence. Kumpiyansa na si Peter nga sumulat ng 1 and 2 Peter. Pero matibay ang proof na si Peter ang author nito dahil una, he claimed it sa 2 Peter chapter 1. Sinabi niya yung pangalan niya. Ako is apostol ni Kristo Jesus. And he refers to his first letter sa chapter 1 verse 14. He refers the Lord's prediction of his death sa John chapter 21. At sa 2 Peter 1, 16 to 18, he claims to have been at the transfiguration. Diba? Sino ba yung nasa transfiguration? Si Peter, si James, diba? Si John. Tama ba? Kaya, tama na si Peter ang sumulat nito. Dahil sa mga kanyang mga sa content ng Peter, ay nandun yung mga cross-reference na sa gospel. Ang paggamit ni Peter ng Greek ay sa kadahilan gumamit siya ng amanuensis. Yun. Hindi ko alam yung words ito. Naano ko lang ito. Amanuensis. Yun. Means, a literary or artistic assistant. Yun, meron siya assistant, taga-sulat. Kaya pala, in particular one who takes dictation or copies manuscript. So, meron pala siyang assistant dito. Sa Tagalog ay takigrapo. Yun, takigrapo. Assistant.
Isa dito Silvanus. Yun, Silvanus. Diba? Kung siyo i-check sa 1 Peter chapter 5 verse 12. Silvanus ang naging kanyang assistant, ang kanyang takigrapo. Ang sulat ni Peter ay isang epistle o pastoral letter. At alam naman natin si Peter ay isang elder o apostol. Sa unang epistle niya ay para tulungan o encourage ang mga mananampalataya, at sa kanyang pangalawang sulat ay babala sa mga false teachers and false prophets. Sabi ni Peter in both of them, I'm steering your sincere mind. Ang Greek meaning ng steering ay to wake fully, arouse, awake, raise. At ginamit ng ESV, stir up. At ang sense nito ay to stimulate feelings or action. Conceive of as steering someone from sleep. Sabi nga sa 2 Peter chapter 1 verse 13, I think it right as long as I am in this body to steer you up by the way of reminder. So ano ginamit ni Peter na para sila himukin o steer? To remind them. Pinapaalala sa kanila ang mga tinuro niya. Ang mga tinuro ng ating Panginoon sa Kristo. Lagi siyang nire-remind nila. Kasi nga, sabi nga sa nakarang preaching ko, di ba? Tayo makalimutin, di ba? Bilis tayo makalimot. Kaya si Peter ay hindi na mapagod na. Sila ay paalahanan. At pangalawa, a purpose to remind. Ito na nga. Ito ang tungkulin o layunin ni Peter. Ipaalala sa kanila ang lahat in every effort habang buhay pa siya, upang hindi sila makalimot sa kanyang mga tinuturo. At ang pinaka-unique sa isang Christian ay we have a sincere mind. Dahil we are transformed, renewed, sanctified every day. Only Christians have a sincere mind. The Word of God is effectual only to Christians or those who are effectually called. Means, hindi ka may steer ng salita ng Diyos kung hindi transform yung mind mo. O encouraged by it kapag hindi transform ang mind o sa word na ginamit ni Peter na sincere mind. Kung hindi transform yung mind mo, hindi mo unawaan yung gospel. Kung hindi niya na-regenerate yung puso mo, hindi ka maniniwala sa gospel. Kahit na anong gawin mo. Ikaw ba ay may sincere mind? Kapag nakundig ka ng Word of God at nag-lead to repentance at holiness, you have a renewed mind. You have the mind of Christ. You have the mind of Christ. Kung ikaw ay mayroong sincere mind. Ito ang purpose ng gospel. To remind us of our sinfulness. To remind us for our hopelessness. That leads us to eagerness for Christ. Sabi sa 1 Corinthians chapter 2 verse 16. For who has understood the mind of the Lord so as to instruct him? But we have the mind of Christ. You have the mind of Christ. Kaya, may-encourage ka talaga ng gospel. Kasi ito'y para sa mga, specifically for Christians. Ito, purpose to remember. Ito naman ating responsibility na ating alalahanin ang salita ng Diyos. Peter wants the church to remember what the holy prophets predicted. Old and New Testament, kailangan din siya pagbulay-bulayan. Kasi sa Old Testament, nandun pa rin yung gospel. Nandun yung promised Messiah. Sa Old Testament, dun sinabi yung prophecy ng Messiah. At sa New Testament, nandun yung katuparan nito. And what the apostles handed down as the commandment of the Lord. And the prediction Peter especially has in mind is the second coming. Yung sa letter ni Peter naman, ang kanyang ipinapakita dito, yung second coming ni Christ. Our living hope. Diba, tandaan nyo, ito ang ating living hope, ang second coming ni Christ. The prophet's prediction is the coming of the Messiah. The apostles, the second coming of the Messiah. Sabi nga sa Jude chapter 17, but you must remember, beloved, the prediction of the apostles of our Lord Jesus Christ. They said to you, in the last time there will be scoffers, following their own ungodly passions.
It is these who cause divisions, worldly people devoid of the truth. But you, beloved, building yourselves up in your most holy faith, in praying in the Holy Spirit, keep yourselves in the love of God, waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ that leads to eternal life. Ito po, we are waiting for the mercy or the second coming of Lord Jesus Christ. We need to remember this. Huwag tayong magulat na, nandiyan na pala ang Panginoon. Hindi ko handa. We need to remember, kasi meron kang sincere mind. Meron kang mind of Christ. Kaya, kailangan mong itong lalahanin palagi ang muling pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo. At ang pangatlong purpose ng sulat ni Peter ay to remember nga, sa pelikulang Coco, pinaalala ni Miguel sa kanyang lola, Coco, ang kanyang ama, sa pamagitan ng awitin na ito, na madalas kantahin para sa kanya. Sabi sa kanta, remember me. True, I have to say goodbye, remember me. Diba? Di ba namin ito? Masintanado ako. Pero yun, diba? Remember me, diba? Pinapaalala ang ginamit ni Miguel, yung kanta na kanyang ama. So naalala ng lola niya, na si Lola Coco. So ito rin parang si Peter din, pinapaalala niya ang gospel ng Panginoon, ang awitin, napakagandang awitin ng Panginoon sa Kristo. Pinapaalala sa mga minamahal niya mga anak, mga minamahal niya mga pinili, di ba? Dito napakagandang awitin ang naisulat ni Pedro. Dahil dito ay pinapaalala niya ang buhay ng Panginoon. Hindi sinabi ni Pedro na remember me. Diba? Hindi sinabi, remember me kapatid. Diba? Nasabi niya, but remember Christ coming revelation. Diba? Alalahanin niyo si Kristo, hindi ako. Remember that the Lord knows how to rescue the godly from trials. Remember that He cares for you. Remember the promises of the Lord. At ang ating unang application, ito ang purpose ng salita ng Diyos, to steer us up into holiness. Dahil ito ang ating magiging panlaban sa kaaway at sa ating sarili mismo. Kailangan mong i-remind ang sarili mo sa pamamagitan ng pagbabad sa salita ng Diyos, sa pananalangin, sa hipag-fellowship, sa kapatiran, upang maalala mo palagi ang Panginoon. Kapatid, pag nasa mundo ka, hindi mo maalala ang Panginoon. Sa simbahan, lagi mo siyang maalala. Kasi nandiyan ang katawan ni Kristo. Lagi mo kasama. But, pag mayroon kang mind of Christ, even nasa kalagitnaan ka ng mundo, ay maaari maalala pa rin si Kristo. At sa ating pangalawang puntos, the challenges for the world. Salita. Challenges for the world. So verses 3 to 6, sabi dito, knowing this first of all, the scoffers will come in the last days with scoffing, following their own sinful desires. They will say, where is the promise of His coming? For ever since the fathers fell asleep, all things are continuing as they were from the beginning of creation. For they deliberately overlook this fact, that the heavens existed long ago, and the earth was formed out of water, and through water by the word of God. And that by means of this, the world that then existed was deluged with water and perished. So ano yung challenge dito? Challenged by the mockers. Yung mga mockers, yung mga scoffers. Minamak nila yung word of God. Ang tagal-tagal na, nasa na si Kristo. Namatay na yung mga tatay namin, hindi pa rin siya bumabalik. Ganun pa rin ang mundo, hindi nagbabago. Sabi nila. Ito ang pangalawang purpose kung bakit sumulat si Peter. Na scoffers will come with scoffing. At ang mga false teachers and prophets, sila to. Yung mga false prophets and teachers, sila yung mga scoffers. Sila yung mga mockers. Sabi nga sa 2 Peter, chapter 2, verse 1. But false prophets also arose among the people, just as there will be false teachers among you, who will secretly bring in destructive heresies, even denying the master who bought them, bringing upon themselves swift destruction. Ang recipients ni Peter ay
being challenged by being with false teachers and being with false prophets. At araw-araw ay may dalang mockery. Napakahirap niyo, di ba? Kasama mismo nila ang mga false prophets. Kasama sa iglesia nila. Hindi ko ma-imagine na sila nakikisama rin sa ating sa sacraments, di ba? Nakikisama rin sila sa Lord's Supper, di ba? Kasama sa lahat ng gawain ng mga false teachers na yun. Nakahalo sila. Ang Greek meaning ng ito sa yung mockers or scoffer ay a derider, a false teacher, a mocker, a scoffer, in a sense that someone who jeers, mocks, or treats something with contempt, or who calls out of derision. Bagay na bagay sa kanila yung Greek word nila. Empactis. Yung mga empactis. Nakalagay dito. Empactis sa Greek. Sila yung sumisira sa iglesia. Nakikita natin na ang false prophets ay may dalang false prophecy. Ang false teachers ay may dalang false teaching. At ang scoffers ay may dalang, scoffing. Hindi na silang paninira. Pinapalambot nila ang salita ng Diyos. Alam ni Peter na napakahirap ng buhay ng mga manampalatayang ito, kaya he sent his letter. Sa simula pa lang, marami ng skeptic who bring doubt concerning Lord's return. Sa chapter 2, false prophets teach Gnosticism. Sa chapter 3, they teach skepticism. Ito ang sinasabi ni Peter na destructive heresies. The purpose of heresy is to destroy. The purpose of the heresy is to destroy the church. And the word of God is built up. And the word of God is to build up the church. At ang pangalawang challenge challenge the word of God by questioning its inerrancy. They question the inerrancy of the word of God. Sabi nga sa chapter 4, sa verse 4, they will say, "Where is the promise of His coming? For ever since the fathers fell asleep, all things are continuing as they were from the beginning of creation." They challenge the imminency. Ano yung imminency? Or nalalapit na bagabalik ng Panginoon gamit ang emotional argument kaysa biblical argument. Sabi nila, tagal na, wala pa rin si Kristo. Diba? Emotional argument yun. Patay na yung ama namin, wala pa rin siya. Ibig na biblical. Ano ba sinasabi ng mga propeta? Ano ba sinasabi ng mga apostol? Mula sa salita ng Diyos, di ba? Hindi eh. Galing sa kanilang emosyon, hindi sa Bible. Ang fathers na tinutukoy nila dito ay ang mga patriarchs. Sino yung mga patriarchs? Sila Moses, Abraham. Ang kanilang argumento ay, all things are continuing as they were. Paulit-ulit lang daw. Sawa na sila. Nasaan yung sinasabi ni Kristo na babaguhin niya ang lahat? Nasaan na? Ang argumentong ito ay laban sa second coming. At ito ay based sa theory ng uniformitarianism. Sa theory ng uniformitarianism. Na nagsasabing lahat ng natural phenomena, tsunami, earthquake, have operated uniformly since the beginning of the earth. So para sa kanila, yung baha kay Noah, ay ano lang yun. Parang normal na pangyari lang yun. Para ma-form lang yung mundo. So wala talagang pagbabago. Pero ginamit ng Panginoon yun para baguhin, hindi yung mundo eh. Kundi yung tao. Hindi para baguhin ng mundo para pagandahin ng mundo, better world eh. Para mabago ang kanyang mga tao. Malaman kung sino kanyang mga pinili at kanyang mga hindi pinili. Sinasabi nila God is absent sa mga pangyaring ito. Na wala raw ang Diyos sa mga pangyaring yun. Iniisip nila ang flood sa panahon ni Noah ay parte lang ng pag-form ng mundo. So para magkaroon ng mga islands yun.
Kaya sabi niya, walang pagbabago. All things are continuing as they were. Kaya hindi sila naniniwala sa judgment. Naniniwala sila, ang mundo ay stable, close, fixed, and governed by varying patterns and principles of evolution. Same DNA, di ba? Isa lang na tayong pinanggalingan. Isa lang. Yung tao nagmula lang sa isang animal. Isang DNA lang na tayo, hindi. Nothing catastrophic has ever happened in the past. Wala raw. Nothing catastrophic has ever happened in the past. So nothing catastrophic ever will happen in the future. Ibig sabihin, wala yung second coming. Wala yung judgment. Wala yung judgment by fire. Wala daw yung mga yun. Wala daw divine invasion. No supernatural judgment on mankind. Lack of error. Yung ibig sabihin ng inerrancy, lack of error, infallibility, the belief that the Bible is free from error in matters of science as well as those who of faith. Ang salita ng Diyos ay perpekto. Walang kamalian. Sinasabi ni Peter na mali ito. Mali ang kanilang paniniwala. Dahil God is not changing the world today. What is He changing? His people. Tayo yung binabago ng Diyos, hindi yung mundo. Tayo mga pilgrims. Tayo mga aliens. No? Hindi tayo tiga-mundo. Tayo yung binabago niya. Para maging fit tayo saan? Sa heaven. Sabi nga sa 2 Corinthians 5:17. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Hindi sinabi yung bago eh. Hindi. Sinabi tayo, yung mismo. Yung tao mismo. Tayo bago na. Kung sino manalangay kay Kristo. At ang pangatlong challenge by overlooking the fact, the truth. They challenge the doctrine. They challenge the truth. To avoid the doctrine of judgment. Ito nga. Kasi ayaw nilang musgahan sila. Pinipilit nilang takbuhan ang kapurusahan na para sa kanila. Ignore to cataclysmic. A cataclysmic event is one of the changes a situation or society very greatly, especially in an unpleasant way. Events, ito yun, creation and the flood. Hindi sila iniwala ron eh. Pero yung creation and the flood, ito totoo. Naniniwala silang, yes, the creation happens. The flood happened, pero but not through the Word of God. So nangyari na yun. Pero hindi ginawa ng Diyos yun. Ginawa ng nature yun. Ito sabi ng isang Bible commentary, creation was God stepping into the emptiness and bringing the universe into existence. Not by uniform materialism, but by instantaneous, exclusive, 6-day creation. The Greek meaning of overlook is to lie or hid, often used as unwittingly, be ignorant or unaware. So yun. Ano ang fact na tinutukoy ni Peter dito? Heavens existed long ago at earth was formed out of water and through water. Ito yung fact dito. Ito yung tinuturo ni Peter. Heavens existed means ito yung God's creation of heaven, which is the sky. At mula sa Bible notes, the earth was formed between two realms of watery mass. During the early part of creation week, God collected the upper waters into the canopy around the whole earth, and the lower waters into the underground reservoirs, rivers, lakes, and seas. Sabi sa Genesis 1, verses 2 to 10, medyo mahaba ito. Ito, pakinggan nyo. The earth was without form and void,
and darkness was over the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. And God said, "Let there be light," and there was light. And God saw that the light was good. And God separated the light from darkness. God called the light day, and the darkness He called night. And there was evening and there was morning the first day. And God said, "Let there be an expanse," ito na, "let there be an expanse in the midst of the waters, and let it separate the waters from the waters." Ito yung sinasabi ni Peter. And God made the expanse and separated the waters that were under the expanse from the waters that were above the expanse. And it was so. And God called the expanse heaven. And there was evening and there was morning, the second day. And God said, "Let the waters under the heavens be gathered together in one place, and let the dry land appear." And it was so. Verse 10. God called the dry land earth, and the waters that were gathered together He called seas. And God saw that it was good. So nangyari pala ito. At anong ginamit ng salita ng Diyos? Let it be. Siya yung nagsalita. It means, by the word of God. Hindi lang siya gawa-gawa ng nature. Kaya yung sinasabi ng mga false prophets na to, na ito rin pangyayari lamang ng mundo. Ito ang truth of creation. I deliberately fail to recognize, or they want to escape. Kasi nga takot sila eh. Sila natatakot. Kasi nga, mali eh. Alam nila may kasalanan sila. Alam nila mayroon silang ginagawang mali. Kaya pinipilit ng takbuhan ng kanilang judgment by fire. Ang scoffers overlook the fact of creation and judgment, pero sometimes Christian overlook how God shapes us. Yung mga false prophets na ino-overlook yung judgment, yung flood, yung mga Christians naman, ino-overlook natin yung how God shaped us. Yung mga trials, sanctification. Ino-overlook natin yan. God means of shaping us is through sanctification. Alam natin na ang purpose ng flood is to restart and renew people. Kaya kung nahihirapan ka kapatid sa buhay mo ngayon, ipagdadaanan ka, God is shaping you. How He shaped Noah? Through the flood. Diba? Napakahirap siguro yun. Pero ngayon, we struggle with sin. We are being shaped, diba? Through our sinfulness, through our mga pinagdaanan mong kahirapan, distress, difficult responsibilities. The challenge of the word is also for us. Hindi lang to para sa mga false prophets and false teachers. Ito rin ay challenge para sa atin. Sa postmodern world, pwede tayong mahulog sa relativism. Kaya intentional ang text natin na we need to trust the prophetic word. At ang ating pangalawang application, are you ready to take this challenge? Ang salita ng Diyos ay napagtagumpayan ang challenges nito through time. Pero paano maniniwala sa word niya? Tayo naman mga umahawak sa kanyang salita. Tayong lahat ay dapat maging masigasig sa pagsaliksik sa kanyang salita. Dahil ito ang joy ng isang Kristiyano, ang pagkilala sa Diyos at sa kanyang salita. Challenge the word also. Challenge the word. Yung word of God, challenge mo siya. Subukan mo. It is effective. Magatagumpay siya. Hindi ka niya liliguin. Sabi nga sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. All scripture is breathed out by God, and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. So, challenge mo na ngayon. At sa ating huling puntos, judgment by the word. Judgment by the word. Sa verse 7, but by the same word the heavens and earth
that now exist are stored up for fire, being kept until the day of judgment and destruction of the ungodly. Heaven and earth made and exist by the word of God, by Christ. Yung logo, si Kristo. Through Christ and in Christ and for Christ, the heaven and earth was existed and created. Ang word na tinutukoy dito ay si Kristo. Ginawa ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ni Kristo at para kay Kristo. Sabi nga sa John chapter 1, verse 1 to 3. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. Amen? The same Word who made everything into existence is the same Word who will judge for destruction. Kung sino yung gumawa na yun, siya rin ang babawi. Siya rin ang uusga. At alam natin na si Kristo ang uusga sa lahat. Sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 5, but they will give account to Him who is ready to judge the living and the dead. At sa 2 Timothy chapter 4 verse 1, I charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead, and by His appearing and His kingdom. At sa Acts chapter 17 verse 31, because He has fixed a day on which He will judge the world in righteousness by a man who He has appointed. It is Christ. And of this, He has given assurance to all by raising Him from the dead. So, Christ will judge all the nations. All the nations will bow down to Him. At ito, judgment by fire. Ito na. God put a rainbow in the sky to signify that He would never destroy the world again by water. Ito yung promise niya. Sa Genesis chapter 9 verse 13. Genesis 9:13. I have set my bow in the cloud, and it shall be a sign of the covenant between me and the earth. So yung rainbow, is a sign na hindi na muling isirain ng Diyos sa pamamagitan ng water ang mundo. Kundi, mas matindi naman, fire. In the future, God will destroy the heavens and earth by fire. Sabi nga sa Isaiah chapter 66, verse 15, for behold, the Lord will come in fire, and chariots like the whirlwind, to render His anger and fury, and His rebuke with flames of fire. At sa Matthew chapter 3, verses 11-12, for behold, the Lord will come in fire, and His chariots like the whirlwind, to render His anger and fury. May pares lang yun. And His rebuke with flames of fire. At sa 2 Thessalonians chapter 1, verse 7-8, and to grant relief to you who are afflicted as well as to us, when the Lord Jesus is revealed from heaven with His mighty angels in flaming fire, inflicting vengeance on those who do not know God and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. So, it is through fire, kapatid. Sa ating kalawakan, ang langit ay puno ng stars, comets, asteroids, di ba? Napakadaming nakakatakot. At ang core, ito yung mas nakakatakot. Ang core ng Earth ay mayroong flaming, boiling, liquid lake of fire. Na ang temperature ay umabot ng 12,400 degrees Fahrenheit. At ang mga tao ay separated sa fiery core ng Earth ng 10 microns lang. 10 microns lang yung layo natin sa core. Na ang whole creation ay potential firebomb sa ating atomic structure. Pwedeng isang saglit lang. Sabi nga sa 2 Peter chapter 3, verses 10-12, but the day of the Lord will come, like a thief, and then the heavens will pass away with a roar, and the heavenly bodies will be burned up and dissolved.
And the earth and the works that are done on it will be exposed. Everything will be exposed through fire. And they will dissolve through fire. Ito pa sabi pa sa verse 11, since all these things are thus to be dissolved, what sort of people ought you to be in lives of holiness and godliness, waiting for and hastening the coming of the day of God, because of which the heavens will be set on fire and dissolved, and the heavenly bodies will melt as they burn. Ito ang truth na tinatakasan ng mga scoffers na ito. Pero ito ang means ng Diyos para ipakita ang kanyang mercy and justice. Mercy and grace sa kanyang pinili. At justice sa mga nakatalaga sa kaparusahan. Sabi nga sa Romans chapter 8 verse 1. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Praise God, diba? Heaven and earth will be destroyed with the ungodly, scoffers, false teachers, and who follow them. The earth waits for the day of judgment and destruction of ungodly. So naghihintay na lang sila. Tayo naghihintay na lang. Yung mga false believers, naghihintay sila ng kaparusahan. Yung mga manampalataya, ano hintay natin? Ang muling pagbabalik ng Panginoon Yeso Kristo. Sabi nga sa 2 Peter chapter 2 verse 3. And in their greed they will exploit you with false words. Their condemnation from long ago is not evil, and the destruction is not asleep. The godly will not be present on earth when God speaks into existence the judgment of fire. The godly will not be present on earth when God speaks into existence the judgment of fire. And in term to, ito yung sabi nilang rapture. Kukuhain niya ang simbahan para hindi masama sa the judgment of fire. Sabi nga sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 10. Ito maganda ito, tingnan niyo. 1 Thessalonians chapter 1 verse 10. Sabi, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead. Jesus will deliver us from the wrath to come. Sa muling pagbabalik niya raw ay hindi tayo hayaan na masama sa galit ng Diyos, sa the wrath to come, sa judgment by fire. At sabi sa verse 9, for God does not destine us for what? But to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. So panghawakan niyo yung kapatid. Ito rin isang comfort at ang ating huling application. Tayong lahat ay huhusgahan sa pamagitan ng Word o ni Kristo. Examine yourself. Kahit na tayo ay naka-Kristo na, tayo pa din ay huhusgahan. Makakatulong itong paalala ni Peter na ito ay patungkol sa judgment. To remind us na tayo pa din ay still sinners, na kailangan nating alalahanin ang purpose ng salita ng Diyos is to steer us up to holiness. So magpakabanal tayo, kapatid. Sa huli, napagtagumpayan ng salita ng Diyos ang mga those who challenge the truth of Scripture. Napagtagumpayan ng salita ng Diyos ang mga challenges nito. At mapangahawakan natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito ay magbibigay ng kabanalan, magbibigay ng kapanatagan sa atin. Kasi nga, kung saan nga lumingon, makanan kaliwa, di ba? Maraming feeling mo hindi mo control, di ba? Pag pumili ka, I just, di ba? Parang hindi mo kuha yung gusto mo. Pag-ising mo, gusto mo maganda yung araw, pero hindi eh. Kahit yung araw eh. Hindi mo control ang pangyayari, pero control to ng Diyos. At sa kanyang muling pagbabalik, babaguhin niya ang lahat. Pero sino unang mabaguhin niya? Ikaw muna. Babaguhin niya muna ang kanyang mga pinili.
Iibahin niya ang inyong gusto. Tayo mo na lang sa Diyos. Panginoon, salamat Lord sa inyong pagkapalala sa amin na yung salita ay ito po'y sapat na, Panginoon. Ito po'y makapangyarihan, Panginoon. Ito po'y buhay. Ito po'y natagumpay, Panginoon, sa lahat ng mga pinagdaanan through time, Panginoon, na wala bang mali nito, Panginoon. At ang yung salita ay mangyayari, Panginoon. Ito po'y nangyari na. At ang salita, Panginoon Diyos, ay mga pangako ay mangyayari pa po. At aming inaasahan ng muli pagbabalik ng aming Panginoon Kristo. Ito po ang aming buhay na pag-asa. At naway sa aming pamumuhay Kristiyano, ay naway hayaan po namin pangunahan kami ng Banal na Espiritu. At kami po ay patuloy na mag-abide sa inyong salita, pang kami mamunga. Patuloy kaming lumakad ng matuwid sa pamamagitan ni Kristo. Kami patuloy niyong pabanalin, Panginoon, sa pamamagitan ng sanctification by your word, Panginoon. To you sanctify us with your word. Naway ang inyong purpose sa amin ay maganda, Panginoon. To make us holy, Panginoon, worthy to praise you. Naway bilang simbahan, Panginoon, kami patuloy na maging malakas, Panginoon. Patuloy na mamahal namin ang bawat isa. Patuloy kaming maglingkod sa iyo, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong sa Kristo. Amen. Purihin ng Diyos sa pangaraw ng kanyang salita. Kinikilala na bagaman ang pangaraw ng salita ay tungkulin ng mga elder. Hindi natin ito mahigpit na inaatang sa mga elder lamang, kundi binubuksan natin ang pangaraw sa ibang mga kwalipikadong kalakihan, binayaan kayang magturo at inihanda ng Banal na Espiritu at aprobado ng simbahan. Nagparito, kinikilala rin natin ang Banal na Espiritu ay binayaan ng talento ang bawat kasapi ng simbahan at nais nating sundin ng iba pang mga kautusan sa kasulatan. Ngayon natapos na ang masaligang pangaral na bahagi ng ating panambahan, tayo ay maglalaan ngayon ng maikling panahon para sa aplikasyon at pagbulay-bulay sa naipahayag na pangaral. Habang sinasabuhay ng Banal na Espiritu ang salita ng Diyos sa inyong mga puso, maaari bang pagtibayin ninyo at palakasin natin ang kalooban ng simbahan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga aplikasyon nito. So yun mga kapatid, pwede kayo mag-share ng